Hello Team Authentic all over the world! In this episode, sabay-sabay na nating i-explore ang Casablanca, Morocco. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo Bayaklok, ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning everyone. May adlaw guys. Again from Casablanca, Morocco. And alam nyo ba, pang third day na natin ngayon. Kasi kahapon, yung second day natin, hindi kami nagising. Hindi nga kami nakapag-breakfast. Oo, tinanghali na kami gising. Yes, as in grabe yung katawan namin. Parang biglang nag-shutdown. Tapos sumakto naman, pagtingin namin sa labas, umuulan talaga. As in, ang lakas talaga ng ulan. So kahapon, as in, pahinga lang talaga tayo. Yung second day natin, as in talaga nag-relax lang. Binawi lang Bumawi natin. ng lakas. So, kaya ngayon ito, medyo fresh. Charot! 6:55 a.m. Ganito pang kadilim sa labas. Hoy! Umuulan pa din. Malamig pa din. And malamig pa din. Naka-heat tech na tayo. Ito yung train station. Umaambon. Tignan natin kung pagpapalain tayo, kung mapupuntahan natin yung mga nasa plan natin. And 5 minutes pa daw bago yung breakfast. As in dapat saktong oras. Hindi pwede maaga. Ayan. Wala pang katao-tao. Oh, may hawak ko. Kami pa lang ang tao. Sige, ikutin nga muna natin to. Ito yung sinasabi nga namin sa inyo. That's why, maganda rin sa mga Ibis na hotel. Kasi para na rin siyang mukhang hostel. Yung marami silang mga common areas. Kaya minsan, yung mga westerner, dito sila tumatambay. Saan pa naghihintay tayo? Counting info lang tayo bago rin tayo mag-tour mamaya. Yes. Guys, dito sa Morocco, ang majority na religion dito ay yung Islam or yung Muslim. Yes, and then also, marami rin sila ritong language. Of course, yung Moroccan language, meron sila, and then Spanish, and then marami talaga gumagamit ng French. Kasi nga, di ba, nasakop din sila ng French. Kaya, makikita nyo lahat ng translation dito, naka-French talaga. So, dito matututo yata tayong mag-French. Pero, based sa experience namin, yung English, hindi rin dito mahirap makipag-communicate kasi nag-i-English din sila. Ay, laki pa pala nitong area na to. Ito hindi natin nakita. Ano ba to? Cafe naman nila. Conference. Ito na, bumukas na ang ilaw. Kain na tayo. Ngayon lang namin malalaman kung ano yung breakfast. Pero for sure, mas kaunti lang yung choices dito. Ang ganda rin ng resto nila. Tara na, pakita namin sa inyo food. Para rin sa Tbilisi, yung mga cold cuts na meat. Tapos, iba't ibang cheese. Mga palaman. And then, salad. May salad dito. Fruits. In all fairness naman, maraming breads. Kaya nakakabusog din. Ano yan, Bes? Mga breads din. Iba't ibang klase ng breads. Main dish nila, sausage. And then, ano yan? Mushroom ba yan? O talong? Eggplant. And then ito, boiled egg. Ano tayo dito? Ano yan? Meron dyan pa-soup? Wala pang laman. Wala pa. Ang aga kasi namin. Kaya rin na, may juice tapos may coffee. Ito na yung breakfast natin. Meron tayo ditong toast bread. And then, ito pakiramdam ko, ito yung merong nyug. Tapos, syempre, sausage. Kay Enzo, tinatinapay lang din. Oo, tinapay muna tayo. Wala ditong rice. Walang rice. Di ba, pag uwi, magmamag-inasal na lang tayo. Pero baka pag-alit rice. Pag-rice tayo. Pero ano natuwa ko dito guys, kasi ang dami ng croissant dito ito. Sarap-sarap niya. Kamusta? Yun nga.
Lasang macaroons. Mm. Bet ko pa naman yung mga gano'n. Kaya na itong kain lang muna tayo. It's 9 a.m. Lumiwanag na. Labas na tayo. Let's explore more Casablanca. Kaunti lang din yung nasa itinerary natin. Ayaw naming rumatrat. Gusto namin mas ma-enjoy natin yung lugar. Ito yung train station. Ganda-ganda rin kami rito. Ngayon, based kay Google Map, yung ating first stop, kailangan nating mag-tram. Sa una natin pupuntahan dito sa Casablanca ay Church of Notre Dame of Lourdes. Yes! Magpasalamat ulit muna tayo na nakapasok tayo dito sa Casablanca ng smooth. Pero sabi na yun, so may usok daw. Totoo ba? Usok Sige nga. check. Ay, may konti. Meron, di ba? Alam nyo, grabe, buti naman talaga kahit pa paano prepared tayo. Although kulang pa rin tong preparation namin. Ngayon hindi kami nilalamig kasi nga nakaano tayo, Heat heat tech. Kasi inisip namin kapag ka-Africa, hindi naman lumalamig na ganito. So yung pala lumalamig din. It's 9 degrees here in Casablanca today. Oh, may pausok. Punta na tayo sa tram station. No. Thank you. Ayan, dito naman, may mga mababasa kayo na meron nga daw dito. Alam nyo na, mga nanloloko daw. So basta kami, since nanggaling na rin naman tayo ng India, alam na namin ang gagawin namin. Basta ang importante, kapag kinausap tayo, wag na lang natin entertainin. Or no thank you. Pwede na yan. Ito na yung station ng tram. Ang station niya ay, ano pangalan ng station? Casa Voyagers din, yung station. Ayan, oh. Ito naman yung train station. Super lapit lang. Kaya convenient na convenient din. Ang babait naman nila. So ina-assist nila tayo kasi pwede pala yung card dito. Ayan, oh, card. Pwede din yung cash pero dapat coins. Kasi yung parang siyang sa LRT sa atin before, huhulog yung pera. Yun naman pala. Super convenient. Pwedeng pwede. So wag na tayo masyadong magpapalit ng cash. At least ayan naman pala. Dito parang halupa din yung yung parang lumang way, and then meron din namang makabagong way. Pero tama din, no? Kasi syempre yung mga medyo nagkaedad na, mahirap nang sundan yung bago. So, Tsaka minsan, di ba, yung mga old generation, di ba, kung ano yung nakasanayan yung gusto nilang gawin. Oo. So, ayun, meron na tayo. Meron na tayong ticket. Yay! Lahat na naman bago sa atin. Medyo nalilito. Pero carry lang. Nagtanong tayo sa kabilang side pala tayo, tawid. Tapos yun nga dito, guys. Ang tawiran, doon mismo sa Riles. Ganun pala siya talaga. Sa Riles kami tumawid. Ito yung tram sa kabilang side. Pero pakiramdam ko, ito yung last station eh. Baka iikot lang. Ayan o, ito yung tram. Oh, taray! May tram din dito sa Morocco. Sana sa atin magkaroon din! Anong gagawin, Bessie? Tatap lang? Oh, ito na yung machine. Itatap lang natin. Tap, tapos... Yan na, okay na yan. Okay na. Okay. Oh, ito na. Waiting na lang tayo. Si paring Google Map ulit yung susundan natin. Sabi ni paring Google Map, from here sa station na to, meron tayong 7 stop, then after nun, mag-walk na tayo ng 12 minutes. Nilagay na lang namin dito. Yan. Just in case, malay nyo, pupunta kayo dito, tapos ito yung gusto nyo sundin kami, di ba? At saka ako, I'm so happy kasi di ba kabisado na natin itong Google Maps, so wala nang kapa-kapa. Oo. Unlike sa mga ibang countries na pinupunta natin, ibang kasi maps yung ginagamit nila for navigation eh. And nandito na nga tayo. Yung pamasahe lang pala ay 51 pesos. And then, pakaibahan pala rito, kahit tuminto yung train, hindi kusang bubukas yung pinto, kailangan mong pindutin yung pinto. Ayan. And then, nakakaloka pa, doon sa train mismo, merong nag-check ng ticket. Pwede rin pala, nga, may visa. Okay. O baka pwede rin na credit card na kapag ka-diretso. Try natin mamaya. Try natin, wala namang mawawala. Ito bigla na nag-iba yung itsura. Kasi doon sa hotel natin kanina, parang di pa namin masyadong ma-feel
So ngayon ito na, nafe-feel na namin ang Casablanca. O, dito sa lugar na to, meron na rin mga Sosing Hotel, Movenpick. Pero yung itsura niya. Di ba? Luma-luma yung design, which is naka-add naman sa ganda ng lugar. Ayun nga lang, medyo maulan pa din. Hindi tayo pinagpala ng magandang weather. Carry lang. And from here, lakad na lang daw tayo papunta sa Notre Dame. After 12 minutes of walk, sakto biglang umulan. Nandito na tayo sa Church of Notre Dame of Lourdes. Based sa basa namin, it's a Catholic church. So, tamang-tama, makakapagsimba tayo. And, ayan, tapos na tayong mag-pray. Tapos, sakto na tsempohan natin na may nagmimisa. And then, maganda rito guys, kasi may nakita kami nagtutour. So, yung mga nagtutour, ang gagawin, doon sila sa likod, papupwestohin, tapos pwede kayong mag-video. Basta, wag maingay. So, yun, so after nyo halimbawa mag-pray, tapos gusto nyo kanyari ng souvenir, yun, pwede kayong mag-video, basta doon kayo sa likod ilalagay. Kung titignan nyo yung simbahan, as in, ang simple-simple niya lang. Yung window talaga yung mapapansin nyo yung maganda yung design. Yes, kasi nga ang tawag yung sa window niya guys is stained glass window na design ng famous French artist na si Gabriel Loyer. Yes, so pasensya na sa pronunciation na. So basta yan yung itsura niya. So makikita nyo siya, ang simple nung design, pero pag tumingin kayo sa window, nag-a-add talaga siya ng kulay. While nagmimisa, mapipil mo talaga yung pagiging sacred ng lugar. Tahimik lahat, ganyan. Tapos lahat talaga, nakafocus lang sa pagdarasal. Wala kang makikita mo sa cellphone. Tapos pagkatapos niya, lahat sila makita mo naglalakad. Kaya ka pa sila. After naman doon lumabas yung pare. Tapos yung pare, after niya lumabas, papasok ulit siya sa loob, lahat kakamayan niya. So may something na parang, ano talaga sila, magkakakilala. In touch talaga. In touch talaga sila. Tapos yun, parang community lang, na yun, lahat sila magkakakilala, magkakaibigan, pamilya. Ganun yung mafe-feel mo. So now, Punta na tayo sa ating next stop. ilang minutes walk dito? 15 minutes walk. 15 minutes walk. Taray! Iconic! Sakto may Ang iconic dito, oh. Ayan, basta na yung mga kalapate, oh. Ang dami rito kalapate. Oh. Ganda. Hindi sila. Oh. Nakakamilan Italy. Ayan, basta ganda nung ano mo, shot mo. Oh, ganda. Ganda dito sa lugar na to, in fairness. And guys, nandito na tayo sa Muhammad V Square. Yes, ang ginawa namin, nag-Google Map lang ulit tayo, nilakad lang natin. Ilang minutes yung 15 minutes walk naman. lang galing dun sa Church of Notre Dame. Yes, and ano naman, super safe naman. Tapos wala masyadong tao. Ang ganda rin ng daan nila. Yun nga lang medyo umaambon-ambon lang. So ito na siya, in all fairness, maganda. Ito yung architecture niya. Pinaghalong French daw at Moroccan. Modern Moroccan. So pasensya naman, hindi talaga kami masyadong familiar sa mga French na architecture. Mas more on sa Spanish. Ang taray ng Spanish! Kaya kumbaga, parang nakikita namin, magkahawig lang din. Dito sa lugar na to, ang dami ng turista. Siya nakakatawa yung mga kalapati na Hindi lumilipad. pansin sa mga tao. Oo. Relax lang talaga sila Gusto ko pa naman yung tatakbo tapos lilipad. Walang gano'n. So ito, kapag ka nag-group tour kayo, or anong nga tawag doon, package tour, kasama to sa pupuntahan. Actually, mga pupuntahan natin ngayon, kasama siya sa package tour. Pero tayo nga, DIY. And so far, so good yung DIY natin. Apaka-convenient naman. Ayan. Kapag gusto nyo yung picture-picture na ganyan, naku, ano yan? With bayad. Hindi yan free. So, carry lang for souvenirs. Ikot lang tayo saglit. Puntahan muna natin yung may signage na We Casablanca. Doon tayo. Picture muna tayo doon. Dito tayo baka lumipad na. Charot. Hindi talaga ayaw nila. Pero hindi yung Hindi, pag tumakbo ka siguro.
Uy, wag. Naku, baka mabulabog. Ayan o, puro turista yan. Naka-package tour sila. And then guys, ito na lang. Ano na lang, i-address na lang din namin dun sa nagtatanong. Bakit daw ba tuwing naglalakad? Sa Enzo daw pinapakita ko. Dapat daw wag na daw. Yung lugar na lang. Ganito po kasi yan. Kapag, ayan, halimbawa may makakasalubong tayo. Ayaw naming isipin nila na sila yung binibideo namin. Kaya si Enzo yung pinapauna ko. Para kapag nakita nila, alam nila na si Enzo yung binibideo ko, hindi sila. Yun lang po yun. Pero kapag yung mismong lugar naman, yung binablog natin, wala naman si Enzo. O, ayan, nasagot na natin. O, pila lang tayo rito. Kasi may pilahang nagaganap. Picture din tayo. Ayan, tapos na tayong mag-photo and video. Carry na yan. Tapos itong building na nakikita natin, ito daw ay trial court. Ang ganda din. Apakaganda namang trial court nito. Ang ganda kasi talaga ng building niya. And then, ito naman ay City Hall of Casablanca. Ito yung City Hall. Actually, very Manila vibe siya. Truth be told. At rin truth be told, nandoon kami sa, tawag dito, sa tram. Meron kami itong dinaanan na pakiramdam ko, very Manila, very recto yung daanan. Tapos bigla ko naisip, ay oo nga pala, kasi nga pala, yung lugar na yun sa atin, yung sa recto na part, yung sa Quiapo, parang mga Spanish din yung building. So ganun yung dating niya, kaya medyo similar pa siya sa Pilipinas. Pag mo nakita mo siya, na nabivisualize mo yung Manila. Manila talaga, may ganun pa siya. Gusto niyo siyang i-video or picture, lalagyan nila kayo ng pagkain sa kamay. Tapos, pupunta sa inyo yung mga kalapati. Pero syempre nga, again ha, may joya diyan. Ganyan ang siste. For the experience, why not? Oh. Kaya ang kaganapan dito. Ang ganda talaga ng mga architecture. O, at dahil dyan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Next stop na tayo. Ganda. Ang cute. Di ba hindi kami makaalis? Guys, pakita lang namin sa inyo ng very light yung paglalakad namin. 12 minutes walk tayo. Gusto lang namin sa inyo pakita na ito yung mga dadaanan nyo if ever. Di ba? Very Pinas pa din yung vibe niya. Yun sa banda nga doon sa Intramuros, sa Manila. Oh. Di ba ganyan yung sa atin yung mga Bangko Sentral ng Pilipinas? Di ba ganito yung mga architecture? So almost the same. And then makikita nyo talaga, bus-bus talaga. Oo, ang dami talaga mga tourist bus. Bus-bus talaga silang dumarating. Yung mga tourists. And karamihan, Westerner at Chinese. Wala pa kaming nakikitang Filipino. Sana meron para makapag-hi tayo sa kanila. Ito yung lalakaran nyo. Maganda naman yung daan. And then, yun nga, safe naman. So, yung nababasa natin mga scam-scam, hindi pa dito yun. Karamihan daw talaga kasi sa Marrakesh. Dito aalukin ka, tapos pagka nag-no ka na, hindi ka na nila lalapitan, magti-thank you pa nga sila. So, sana wala tayong ma-encounter. O, doon na tayo magkita-kita sa ating next stop. After ng 12 minutes walk, nandito tayo sa Arab League Park. Yes. O basta lahat ng place ilalagay na lang namin kasi baka yung pronunciation magkamali kami. At least, mababasa nyo. Tara na, pasok na tayo. Ito naman, based sa ano lang namin ni Enzo, opinion namin, ito naman nakaka-Dubai. Ay, ano ba naman yan? Ay, yung pangalan nga pala, Diyos mio, sorry naman agad. O, ito, nakaka-Dubai siya. Ganun naman yung vibe niya. Ang ganda rin itong park na to. Tapos yung nakakatuwa doon, yung mga puno, parang pare-pareho sila ng taas at laki. Ayan o. Ang ganda. So itong design na to, very much Arab nga talaga. Ay, tapos kaliwa ka doon, bes. Meron ditong pa-fountain. Eh, nakakaluka, wala talaga masyadong tao.
O baka kasi nga umulan. And then kami nga, ngayon guys ha, it's 12 noon. 12 noon na. Oh, parang swimming pool. Dito ka din. Dito oh. Oh, ayan oh, may pa fountain oh. Pero nga parang swimming pool. Parang In all fairness itong area na to maganda naman. Pero parang walang mga upo. Ah, ayun, meron. Kala ko walang upuan eh. Ano kadami yung bleachers? Oo, kaunti lang. Tapos ano, mas kaunti lang yung pwedeng tambayan. Kumbaga dito ang gagawin mo talaga, lalakad ka. Hindi pwede yung tatambay ka lang. Kasi meron mang upuan, konti lang. O, itong mga pinuntahan natin, as in magkakalapit lang kung sanay naman kayong maglakad. Kasi nakikita namin, kapag halimbawa sa Klook, ganyan, and then sa iba pang website, nasa 4,000 pesos siya, half day tour. Eh pwede naman siyang lakarin. Ang nagagastos pa lang namin 51 pesos from our accommodation. Dito oh, meron ditong mga upuan. Pero ayun nga, kaunti lang. Swerte-swerte. Eh kaya lang din naman umuulan. Kaya wala ring tao. Makakaupo ka sigurado. Nasa gitna ng city again, pero merong park na maganda. Ang sarap tambayan. Dito rin sa Casablanca, maghahanap ka rin ng tao. Nasaan ba sila? Hindi namin sila nakikita. Aside doon sa Sukha, sa Medina, doon kasi talagang daming tao eh. Pero dito, sa mga pinupuntahan natin today, wala masyado. Meron lang nga yung mga nasa tourist bus. Guys, since hindi naman tayo makatambay dito kasi umuulan, gawin natin, hanap muna tayo ng cafe at doon na tayo magpalipas ng oras. Yes, and then ang maganda nga pala dito, lahat ng pinupuntahan natin na visible yung mga guards. Every exit entrance, bukod pa yung nagro-ronda. So, very safe yung feeling. Bago tayo pumunta sa ating last stop, hanap muna tayo ng kakainan. Hindi kami rito umabot kahapon. Ito, parang walled city rin siya. Hanap tayo rito ng makakainan. Kasi ang habang lakad nito from dun sa pinuntahan natin kagabi. That's why, baka kaya hindi na tayo rito umabot. Feeling namin ito yung dulo. Hanap lang tayo rito ng makakainan. Ito talagang ano siya, yung old na old. Yung itsura. Iba yung vibe dito. Tapos yun nga, di ba, marami talaga ditong mga resto na naglalagay lang sila ng upuan sa labas. Tapos lahat nakaharap sa labas. O, kain lang muna tayo. Dito na tayo kumain. Medyo mura to sa nakikita namin. Nakita lang namin yan dito. Kaka-explore. Hanap lang tayo ng chicken or beef. Ang wala sila rito, of course, ay pork. Kasi nga, majority nga ay Islam. Oh guys, ito na yung presyohan na kung totoo yung nakita namin dun sa menu. Ito pala, ano tawag dito? It's a French salad. French salad. Tuna pala yung nasa taas niya. Pero paano bang gitiin? Salad na. Salad. Lagyan namin sa ibaba. Salad Nico Shushush. French na French ka kasi talaga dito. Pero ito yung panalo, yung flat chicken. How much to? 212. Tignan natin mamaya kapag nag-bail out tayo. Ito, tatlong chicken siya. Chicken fillet pala siya. Chicken fillet na malalaki. Tapos merong fries and then meron ditong pasta. Diyos me, kung 200 something lang to. Tingnan natin ha. Parang nagda-doubt ako, baka mamaya mali. Hindi itong salad, based na sa presyo nila, di ba? Itong salad na 128 lang. Ito 128. Tingnan natin talaga mamaya. Up until out. Yes. Oh, ito na. Ginugel namin na daw, nishwash. Niswash. Nishwash. Pero Ano guys, pa yung man? spelling niya, Ibang- hindi ibang siya layo. sagusin kung paano siya i-pronounce. Ganun talaga yung mga French, no? Ang layo nung spelling sa pronunciation. O, tikman na. Ay, dala-dala yung binigay sa aming ano. Tinidor. Tinidor. Tikman ko nga itong ano, pasta. Ay, ibang-iba.
Ma-cheese. Cheese na cheese. Ano ba yung... Yung cheese niya na parang may lasang toyo. Ganun, no? Pero masarap, di ba? Masarap naman. Pero ibang-iba talaga siya sa mga pasta. First time natin kumain ng pasta na gantong lasa. Hindi ma-ketchup, ganyan. Tuna, kumakain naman ako ng tuna. Sige, tikman natin itong ano. Niswash. Yung sahog niya actually, parang yung sa kebab. Ang sarap ng dressing. Ang sarap. Actually, kebab yung lasa niya. Tapos meron din tomatoes. Tomato. Ito yung sahog niya ha. Itong nakikita natin, shredded Shredded tuna. Shredded. And then meron siyang Pipino. pipino. Meron kami mga tomatoes Ano to? na nakikita. Ano ba yan? Potato. Potato yan. Parang Oo, potato. potatoes. Tapos merong tomato. Tomato. So Kasi yun nga ito- siya. Ang sarap din ng dressing. And then ito na, dumating naman ang margarita. Margarita. Magkano itong margarita, bes? Yung Grabe. margarita natin ay... Tignan nga natin kung totoo itong mga presyohan dito kasi kung totoo, napakamura. 128. 128? Oo. Ano ba yan? Totoo ba to? Hindi kami makapaniwala na ganito yung presyohan dito. Oh, ang dami nating food Grabe. Panalo yung pagkain. Panalo yung pagkain. Tignan yung smile ni Enzo. Oh, grabe. Ang ganda pang tignan. Mix ng Mexican din tong kinainan natin. Mexican, tapos Moroccan, and then French. In fairness, ang sarap niyan. Sarap Promise. nito. Nagustuhan ko siya. Dressing. Sarap Oo. ng dressing. Oo. Masarap din pala na gawing tawag nun, parang kebab yung tuna. First time kong nakatikim nun. Sarap. Meron kami yung mga nakikitang mga restaurant dito na kapag sinearch nyo, sila yung lalabas. Pero grabe, no? Sinesearch namin yung price. Isang meal, 1.5, 5 ganun. 1.9. Alam nyo, hindi tayo. Check, di ba natin kung paano yung serving nila? Ano yung servings? Kasi nga fine dining naman yun. Super thin crust, pero carry. Tignan na itong pizza. Bes, ang sarap din. Promise. Ano yung nakikita ko? Mayroon siyang sariling pugon eh. Ang sarap din. Nakakatuwa naman to. Ganito yung price, tapos ang sarap. Tapos bibigyan nila kayo ng mga sauce. Kayo na yung bahala kung ano yung gagamitin ninyo. Ang sarap din, no? Ang sarap. Happy kami dito Grabe sa yung food trip na pagkatindas to. niya, no? Dito sa pagkain na to, food trip tuloy. O sa dami naman, pwede na gawing food. Ang sarap nito. Sa Enzo naman ang titikim ng flat chicken. Hindi namin alam kung bakit flat chicken yung tawag yan. Tapos, ididip siya dyan. Patikim natin sa kanya. Ano kaya magiging verdict ni Enzo? Umuusok pa? Oh, grabe. Ang ano naman ng chicken, as in laman na laman talaga siya. Hindi siya hinarina. In fairness. Guys, hindi ako na-disappoint sa flat chicken. Kasi yung lasa ng flat chicken, ano siya, pagka pinaminarinate siya sa garlic. Tapos nung sinawsaw mo siya sa pinaka-dressing niya, nag-complement siya, masal siyang sumalap. Grabe yung yung itong sauce nila, no, may something na lasa na mas magpapasarap talaga sa pagkain. Matapang. Ito, oo, matapang. Hindi siya yung matapang na lumalaban. Matapang siya pero masarap. Tapos na tayong kumain. Nagulat ako, tinawag kami nung may-ari. Yung pala, gusto niya i-video namin ng walang salamin yung pagkain. Oh, ito siya. Ano pang pangalan? Ito, snack El Mima. Baka lamima. O Lamima, kung ano man yung basa dyan. Pero sorry, ang hirap kasi ng direction. Actually, aksidente lang yung aksidente talaga. Yung pagkakababa namin dito. Nagbas lang kasi tayo, tapos dapat ang punta na nga natin sa mosque. Eh, naisip muna namin kumain. Naglakad-lakad lang tayo. Pakiramdam namin part pa rin to ng Old City. Yung pinuntahan na nga natin kagabi.
Guys, alam niyo ba kung magkano lang yung kinain natin? Be, 470 pesos ang lahat lahat yun. yun. Diyos ko, sorry naman kung sa atin yun, yung pizza. Pizza lang Di yun. ba sa Boracay, Oh, di ba diba? nag-margarita tayo? Magkano yung margarita dun? 400 plus maliit na Oo. piraso. Grabe, nagulat kami. Actually, nung kumakain kami, nakita ko naman na yung price. Oo. Pero sabi ko, Nakita na namin. Tapos nagdadalawang isip ko, totoo kaya yung price, baka mamaya. Tapos ngayon, ang konti pa lang kasi nung cash natin. Nasa 140 na lang. Oo. Sabi ko, Diyos mio, baka hindi umabot yung cash natin. Wala mo magugas tayo dito sa Morocco. Tapos hindi pa tumatanggap ng card. Oo. Hindi ako makapaniwala na yun yung price. Imagine nyo naman yung pizza, 100 something. Tapos yung chicken, meron pang fries yun. Diba, ang mura 200 plus talaga. ang yung chicken. Nakakaloka yun. And nga pala, papunta dito, first time nating nagbus din tayo. And si Google Map ulit guys yung ginamit natin. Tapos yung sa tinuro niya sa atin is yung bus L056. Grabe yung bus ito guys. Alam nyo ba? Meron silang GPS. So malalaman nyo kung nasa yung bus na sasakyan ninyo. Yes, yun nga lang, yung GPS ang advance. Oo. 9 minutes earlier. So yun nga, ang sabi pala, yung GPS daw dito, nakipartner sa Google Map. Tapos guys, ang binayaran natin is 32 pesos lang. Yes, so ibig sabihin, accurate talaga yung Google Map dito. The fact na partner pa Oo. sila. And then, yung bus nila, nakakatuwa din, free wifi. O ngayon, lakad na tayo papunta ng mosque. It's 2 p.m. Diretso na tayo sa mosque. O dito, ganito na itsura niya. May pagka-modern, pero hindi pa rin lumayo dun sa design ng city. And then, ang advice nga din pala namin, kailangan nyo talaga ng cash, lalo na barya, kasi yung buses, barya talaga, dapat sakto yung bayad. Hindi sila tumatanggap ng cards. Pati yung mga kainan, yung kainan natin ngayon, Walang card. hindi rin pwede ang cards. Hello! Pero kung tama, yung research namin, o yung napanood namin, wag daw ditong magpasobra ng cash. Kasi bawal daw maglabas ng currency nila. So dapat daw maubos. Kaya dapat pagka nag-withdraw tayo, saktuhan lang. O, ito na yung mosque. Dito pa lang nakikita na, oh. Ganda ng kulay talaga ng mga mosque, no? Kaya kahit saan talaga tayo pumunta, basta may mosque, talagang pinapasyalan talaga natin. Ito, oh. Diba ang gandang tignan ng mosque? Tapos yung paligid niya pa, ba't kaya ganito yung mga mosque, no? I-research nga natin kung bakit ganito. Yung mga mosque, lagi silang merong mga trees na parang lalakaran. Pero nandito pa lang naman tayo sa labas. And then, bakit ba tayo rito pupunta? At pinili talaga natin dito pumunta kasi daw, based ulit sa nabasa natin, dito daw sa Morocco, mangilan-ngilan lang yata yung mosque na pwedeng pumasok kahit hindi Muslim. So sa iba nating pupuntahang city, hindi pwedeng pumasok. So dito lang pwede. Kaya kailangan natin siyang makita. Guys, para lang hindi kayo magulat ha, yung mga dadaanan nyo merong mga jackpot. Oo. Ang dami kasi talagang iba't ibang klase ng ibon na lumilipad. So kapag sinwerte-swerte ka pa, sa'yo talaga tatama yung jackpot kapag ka nagkataon. Dito sa Morocco, hindi jackpot ang abibig ng Oo. lasaan. Jackpot ang ibon. Grabe talaga yung mga ibon dito, liparan na ng liparan. Pati mga kalapate. So kapag ka nagkataon, jackpot talaga. Jackpot. Malapit na tayo sa mosque. Dito sa lugar na to guys, meron siyang pagka-India. Yung itsura. Ayun, ito pa. May pagka-India siya ng very light. So grabe nga, kada lugar na pupuntahan namin dito, meron siyang something na kamukha. Kanina nga, di ba sabi namin sa inyo, Dubai. Ito naman may pagka-India. Tara na. Konting lakad pa. Pampatagtag din ng kinain natin. Sa halagang 470 pesos, hindi ko talaga makalimutan. Grabe. Pakamura. O may pagbaha din dito, ha? Diba? Oo, di ba nga? Pilipinas din. Oh. Ito siya, oh. Halo-halo pa yung
tingin namin sa kanyang lugar. Kumbaga hindi pa namin nakikita na sa Morocco lang to. Wala pang ganun. Kumbaga na i-compare pa namin siya ng very light. Nandito na tayo sa Hassan II Mosque. Tatawid pa tayo. Gusto ko lang sa inyo ipakita ng buo. And then, nag-mic na tayo dahil ang lakas na nung hangin dito. Kasi pala, open sea na to. Grabe yung alon. Grabe yung alon. Punta rin tayo dun sa sea mamaya para makita natin. Ganda! O, tawid lang muna tayo. Ganda niya. Tingnan natin sa loob. Maganda rin naman yung sa Abu Dhabi. Kaya kasi sa Abu Dhabi, as in parang ano siya, mosque na pang mayaman. Alam niyo yun? Yung parang ano, Luxury mo. oh, luxurious na mosque yung dating. Ito kasi mas ano pa siya, mas parang natural pa kumbaga. Ang laki nitong area. Ano ba yan? May square? Ha? Gulat na gulat daw ako. Nasa entrance pa lang tayo. So part pa rin yata ito ng mosque. Ito yung square. Kahit gaano yata karaming turista, kaya nitong i-accommodate. Ayun, oh. Ang daming tao kaya lang kalat. Kasi nga sa laki ng area. Ganda! Bago tayo pumasok, pakita lang muna namin sa inyo itong square na sinasabi namin. Ang laki! Ang ganda rin magpicture. Lakad muna tayo doon kung nasan yung mga tao. Maya na tayo pumasok sa mosque. Gusto na namin makakita ng dagat. Kagagaling ng Boracay, dagat na naman. Pati nga pala sa Hong Kong, nagdagat din pala tayo. Maraming salamat po sa nanonood ng Hong Kong vlogs natin. The ROI vlog. The ROI vlog. So alam nyo na kung bakit tayo nag-vlog ng Hong Kong, ha? In-ROI natin tong ano, pinipilit natin i-ROI itong pamasahe natin dito. Maraming salamat po sa support nyo. Dito, mas marami na ditong tao. Tignan natin yung dagat. Ang lalaki ng alon na nakikita namin. Okay. Bawal nang lumapit doon sa dagat kasi meron na siyang harang. Baka sa sobrang lakas ng alon. Pero kung gusto talaga natin makita yung dagat, lalabas tayo. Kasi ayan, meron ditong view deck. Nandiyan. And then base kay Google Map. Anong ocean to, bes? North Atlantic Ocean. North Atlantic Ocean. Ito nakikita natin. Oh guys, ito na naman. Napospone na naman yung pagpunta natin ng mosque. Kasi, bakit? May entrance pala guys. Kailangan natin bumili ng ticket muna. Worth 900 pesos each. O, yaan nyo na. Nakatipid naman tayo sa pagkain. kanina. And then sa mga pinuntahan naman natin, ito lang yung may entrance. I-go na natin tong 900 pesos. Bili muna tayo. Lumabas tayo doon sa sinasabi namin sa inyong square. And then dito daw yung bilihan ng ticket. Dito tayo galing. And then, dito daw yung bilihan ng ticket. Kaya pala ang daming tao sa labas. Ang mahal pala ng intro. Ay, mahal pala nung entrance. Hindi pala sila pumapasok. O, tara na. Carry na yan. Yung natipid natin sa Fudang, dito natin sa mosque, ibayad. Ang swerte naman natin, bigla na namang umulan. Nung nasa loob tayo. Nung nasa loob tayo ngayon, huminto na naman. Ito na talaga. Pupunta na talaga tayo ng mosque. Totoo na to. May entrance ticket na rin tayo. Let's go! Ang dami rin naghihintay kasi 3 p.m. pa. Siguro mga 10 minutes pa. And then yung makikita nyo talaga, as in dito, mga tourist na talaga. So yun nga yung maganda rito kahit papaano, no? Pwede talaga siya sa tourist. 1 minute na lang, magbubukas na. Ang dami nang naghihintay. Ayan, no, meron silang mga tour guides na kasama. And just in case nga lang, yun din yung gawin nyo.
kapag gusto nyo talaga ng history. Oh, 1 minute na lang. Lahat kami naghihintay bumukas tong pinto. Oh, this is it. May bumukas ng pinto. Ay, doon pala sa maliit lang. Akala namin sa malaking pinto. Ay, tingnan nyo, pati yung mga staff, nakasombrero sila. Hindi namin alam kung bakit sa mga mosque, hindi sila mahigpit. Yung nakasombrero halimbawa, ganyan. Ito na. We're so excited. And bibigyan tayo ng lalagyan ng sapatos. Kailangan natin maghubad ng sapatos. And ito na itsura niya. Na-tsempo yata tayo na merong renovation. Kung walang renovation, mas makikita sana natin yung ganda. Kaya lang, ayun, meron. Magubad muna ako ng shoes para mas makita natin, makapaglibot tayo. Tapos meron dito nakalagay na ganito. Italiano, Dutch, Espanyol, tapos dito English. Ang tingin tuloy namin ni Enzo, merong magtutur sa atin or mag-explain. O hintayin natin. Siyempre mas maganda kung meron, di ba? Para mas maintindihan natin. O, wait lang tayo. Ito sana, oh. Ang ganda rin, kaya nga lang, construction. Under construction siya. Grabe yung carpet naman. Oo. Grabe. Kahit yung carpet, ang ganda din. Yung quality talaga eh, no? Lumulubog talaga yung paa eh. Hintayin natin. Siyempre dito tayo sa English. Kahit medyo hirap tayo. Ito lang yung naiintindihan. Ito na nga. Meron ngang magtutour sa atin. Ayan ang... So at least, di ba, meron kaming may kukwento sa inyo. Kasi meron pala tayong tour guide. And ang dami na nandito sa group ng English. Hey! Kaya rin na pala yung 900 kasi meron ng kasamang tour guide. Mas marami dito sa group na English. Sunod lang tayo sa kanila. Ang swerte naman nung Italiano, nakita ko doon, isa lang siya. So para siya may private tour. And ayan na nga, tapos na tayo. 30 minutes din mahaba-haba rin yung tour. Yun nga lang, medyo maingay talaga. Kasi meron construction Oo, so na-tsempo lang tayo. Ito palang mosque na to ay pinagawa nung current king. Na si Mohammed VI, Yes, pinagawa niya for his father na si... Hassan II. Yes, and ito pala yung third largest mosque in the world. Yung una kasi tsaka pangalawa nga, nasa Saudi Arabia. Yung una, yung Mecca. And then, ang kasya pala dito sa loob ay 25,000. And sa labas naman ay 80,000. Dito sa loob, yung 25 na yun, sa taas na part yung mga babae, tapos yung sa ibaba na part yung mga lalaki. And then, ang nagtulong-tulong sa pagdidesign nito ay 7 architects. And lahat daw ng materials na ginamit dito ay 100% local. So, wala ditong in-import. And, di ba nga kapag nasa mga Islam countries tayo, madalas tayo nakakarinig ng mga nagdadasal. Kasi, 5 times a day sila kung mag-pray. Nagsisimula sila ng before sunrise and then magtatapos sila sa gabi. So yan. So at least kahit papaano, 'di ba? Meron pa rin tayong natututunan. Yun nga kasi hindi namin alam, every time na pumupunta tayo sa isang lugar, lagi tayong naghahanap ng simbahan na Catholic man 'yan or anumang religion, lalo na nga mosque. Gustong-gusto talaga namin, isa rin yan sa mga fascination namin, gustong-gusto namin nakakakita ng mga mosque. So yun lang, just in case lang eto kasi, mas maganda siya sa labas. Dito kasi ginagawa pa siya.
Yung sa Abu Dhabi ka kasi, kakaiba siya. Kasi ano, parang pagmayamang mosque kasi Kasi as in dating. white na white lang. No? Oo. Makikita mo siya sa labas white, pumasok ka sa Yes. white. Oo, parang royal na royal yung ganon. dating. And doon nga, ang kaibahan, that time, naalala namin, free siya. Pero kailangan mo lang kumuha ng ticket in advance. Tapos merong time yon kung anong oras. Eto, may bayad talaga siya. And tapos na tayo. Tingnan nyo naman, bigla na namang umaraw. Pero grabe to. For sure, kitang-kita nyo sa camera nyo. Nakikita nyo ba kung gaano kalaking dilim tong paparating? O, ganun talaga na timing tayo na tag-ulan. Pero based naman sa nababasa namin, bukas daw gaganda na daw yung panahon. Let's pray! Para mas lalo nating ma-enjoy ang Morocco. O ngayon, hanap ulit tayo ng transportation pabalik na ng ating hotel. Actually, itong Casablanca, sa totoo lang ha, based na nakikita namin, mas modern pa nga ito. Kasi yung pupuntahan natin bukas sa Marrakesh, ang number one reason kung bakit tayo pumunta ng Morocco, yun talaga old na old. As in, babalik talaga tayo sa nakaraan. Yun talaga yung peg. Yun talaga yung vibe sa Marrakesh. Yun na yung next natin na pupuntahan. And pabalik sa ating hotel, sasakay lang daw tayo ng bus 43. Doon na siya mismo sa train station, isang sakay lang. So convenient din naman mag-bus. Yun nga lang minsan, yung waiting time yung matagal. Kahit dun sa tram, marami naman silang tram. I mean line ng tram. Pero, yun nga, yung interval. Ganda ng mural. So. Here's Casablanca. Pinaghalong modern. And, may pagka-old pa din. Guys, waiting lang tayo ng bus number 43. Ito pa rin yung mosque, kitang-kita pa rin dito. And then alam nyo, makikita nyo kaagad yung difference. Alala nyo kanina, doon tayo dumaan sa kabila. Sabi namin sa inyo, meron siyang itsurang India. Kasi di ba parang old, hindi yung gusali. Ako yun naman gusali, yung mga buildings, yung mga bahay. Parang medyo luma, ganyan. Tapos tingnan nyo dito, oh, sa kabilang side. Modern. Biglang modern na kaagad. Diba? Kumbaga yung nasa loob, medyo luma pa, pero dito sa labas, bago na. Eh, nagulat ako guys. Pati ba dito sa bus stop, merong Wi-Fi. internet, nagulat ako. Biglang nagpasukan yung mga messages and yung mga comments ninyo. Kasi ganito yan, kapag ka eSIM sa akin kinakabit. Oo. Kapag ka naman physical SIM SIM, card sa akin. kay Enzo. Nakakatuwa naman. Nakakatulong to, no, yung mga may wifi spot kahit doon sa mga bus station, train station, or mismong bus at saka train. And heto na nga, bus 43. So, doon na tayo sa hotel mag-recap ng ating mga naging experiences for today. Kita-kits sa hotel. And we are back at our accommodation. So ito na nga, mag-recap na tayo ng mga pangyayari ngayong araw na to. Una, kamusta muna yung transportation? Yung transportation dito guys, efficient and efficient. Madali lang siyang intindihin. Tapos naman yung pamasahe, mura lang din. And then yung Google Map nga is working very well. Yun nga lang talaga yung interval. Oo. Matatagal-tagal. Minsan may 20 minutes. Yung papunta nga tayo ng mosque, di ba, mga 30 minutes yun. Okay na lang din kasi umuulan naman kanina. So, hindi naman siya nakakainip. And then, lahat naman ng pinuntahan natin ngayon, nagustuhan naman namin. Yung mosque, talaga naman siya, grand naman. I mean, talaga siya, fabulous naman sana. Pero ginagawa kasi. Pero yung labas niya, doon pa lang mapapabilib ka na. Tapos, parang kaunti lang yung mosque na nakikita namin na nasa dagat mismo. Ito kasi yung mosque, nasa dagat talaga siya. And then, Sa pagkain naman guys, nakahanap tayo ng murang pagkain at saka masarap din. masarap at mabubusog ka talaga. Yun yung importante doon. Ito na lang ha, magpapaka-honest tayo. Siyempre, alam niyo na ulit, honest is the best policy. So far, pangatlong araw na natin sa Casablanca, pero 2 araw pa lang naman tayo lumalabas. Hinahanap pa natin yung Morocco, na pagka nakita mo, ay Morocco to. Ganun. Kumaga sariling identity niya. Yes, kasi ngayon, tignan nyo kanina,
na ano natin siya, na-compare natin siya sa Philippines, pakiramdam natin Manila vibe. Tapos may time na parang Dubai. Meron ding nasa India Sa tayo. India. Tapos, meron ding part na parang medyo kaunting Brunei. So, yeah, hinahanap pa natin yung talagang, Morocco to. Sure na. O siguro yung pagkain na lang. Kasi mura. Morocco yata yung nakainan namin na pinakamura Mura. so far. So, bukas, eto na yon, pupunta na tayo ng Marrakesh. Ang totoo naman, kilala naman talaga yung Morocco because of Marrakesh. Baka doon na natin mafe-feel yung Moroccan Morocco vibe. Pero syempre, to be honest ulit, meron kaming kaunting kaba kasi doon na yata yung part ng Morocco na marami ng scam. Ganon. So syempre, we're praying na wag naman sana nating ma-encounter, pero pinrepare na namin yung sarili namin just in case lang alam na namin kung kahit paano kung ano yung gagawin. So we're so excited sa Marrakesh and samahan niyo po kami. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Morocco Travel Travel Vlogs. Vlogs. Bye, everyone. Mwah.